Ngunit saan? Saan nga ba nanggagaling ang kanyang mga yaman? Ito ang katanungan sa aking isipan. At doon ako nagsimulang tuklasin kung ano nga ba ang katotohanan. Kingdom of Jesus Christ, ang simbahan na itinayo ni Pastor Apollo Kibuloy noong 1985. Nagsimula siyang mangaral sa 15 tao at ngayon meron na siyang humigit kumulang 7 milyong miyembro. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Karaniwan sa mga simbahan ay umaasa lamang sa mga donasyon ng mga miyembro nito at kadalasan walang minimum kung ilan ang gusto mong ibigay. Ngunit ang simbahan ni Kibuloy ay sumusunod sa isang sistema ng donasyon na tinatawag na tithing. Ang konsepto ng tithing ay simple lang. Ang donasyon na ibibigay mo ay dapat 10% ng iyong kinikita. Kung ikaw naman ay may magandang trabaho, ay bibigyan ka ng financial quota o fixed donation na itong halaga na ito ang kailangan mong ibigay. I have given right away a financial quota, like just right away. When I get back, I just baptize and then they're giving me like 2,000 Singapore dollars. Isa ring paraan para may maiambag ang isang miyembro ay maging isang ganap na full-time spiritual worker. Ang spiritual worker ay ang mga taong nasa loob ng simbahan na nagtatrabaho para sa kanya. At kung ikaw ay isa ng ganap na full-time spiritual worker, isa sa iyong mga trabaho ay ipapadala ka sa iba't ibang lugar para maglibot at manghingi ng donasyon. Ayaw nga po Ang lalaking ito ay pumapasok sa mga fast food chain para magbenta ng OTAP. At ayon sa kanya, siya daw ay isang self-supporting student. Nakakaawa. At sino ba naman ang ayaw tumulong sa may ganitong sitwasyon, di ba? Ang kaso, ang babaeng kanyang binibentahan ay dati palang full-time worker ni Kibuloy na ganito rin ang trabaho. Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kay Kibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas, ganyan din ang trabaho ko. Todo tanggi pa ang lalaking ito na hindi raw ito para kay Kibuloy. Alam mo, kilala ko yun. Para kay Pastor Kibuloy yan. Hindi. sa akin kaysa Determinado ang lalaking ito para lamang makabenta at kumita ng pera. Ito pala'y sa kadahilanang binibigyan sila ng kota na kailangan nilang abutin sa araw na iyon. At para mapadali ang pag-abot ng kanilang kota, nagpapanggap silang self-supporting student. Nagpapanggap silang walang mga magulang at ang mas malala, nagpapanggap silang bingi o pipe. Ginagawa nila ang lahat para lamang maabot ang kota dahil kung hindi, tatanggap sila ng kaparusahan. Pag wala kaming remittance noon, alam mo ang ginagawa sa amin? Pinapaskwat, pinapalo ng logbook. Yung lalaki namin kasama, wala talagang remittance. Binugbog, sarado ni Dandy Kabahog. Pag wala kang remittance dyan, ito-torture ka. Grabe, tila ba kinukondisyon ang mga utak ng mga miyembro nila na kailangan palagi silang magbigay ng pera para lamang sila ay makapunta sa langit. Ilang milyong kaya ang kinikita ng simbahang ito taon-taon. Kaya di na nakakagulat makakita ng mga ganitong gusali na pagmamayari ng simbahang ito. Ang mga gusaling ito ay nakapangalan lahat sa simbahan. At kung isa kang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay talagang nakaka-proud na makita kung saan napupunta ang iyong donasyon at ang iyong pinaghihirapang pera. Dahil nga sabi ni Kibuloy, Ngon, ang kamong bisan pa ang inyong nahatag, 10 pesos lang. Usapos mga tagiya na rin. ang problema, saan nga ba napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Dahil ang mga gusaling ito na kanilang naipatayo na galing sa pera ng mga sariling bulsa ng kanilang miyembro ay hindi lamang basta simpleng gusali. Kumikita ito ng malaking pera o sa madaling salita, ito ay isang negosyo. Negosyong naipatayo dahil ginawang puhunan ang mga tithes, offering at donasyon ng mga miyembro. Saan napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Nakakatanggap ba ng kahit piso man lang ang mga miyembrong nagpuhunan sa mga negosyong ito? Hindi natin alam. At baka
hindi natin malalaman